Hey, what's up guys? This is FTR. So today's video ay pag-uusapan natin itong Poco Emperor Pro. So pasensya na guys, medyo na late yung pag-upload natin dito. Meron lang akong nasikaso. And yun, sa palagay ko naman marami na nakapag-review ng phone na to. So tara guys, dito nga sa Poco Emperor Pro natin guys, bagong release nga lang ito ng Poco. Ayan. At nung early bird nga nila, nag-sale nga itong Poco Emperor Pro. So ayun, dito sa unahan ng box natin guys, meron Poco Emperor Pro na nakasulat. Ayan. And then dito sa parting baba, meron 5G. So kung capable na yung 5G nyo guys, magagamit ito. And dito sa ilalim naman, meron tayo ditong 6GB of RAM and 128GB of storage. At meron din silang variant na 4GB of RAM and 64GB of storage. Tara guys, i-unbox na natin itong Poco M4 Pro. Okay, ayan, nabuksan na natin yung box. At dito sa loob ng box, ito yung makikita natin, meron tayo ditong documents. So, mamaya natin itong documents na to guys. Doon muna tayo sa loob ng box pa. At dito meron nga tayong Poco M4 Pro 5G, which is yung phone natin. And meron tayo ditong cable, which is Type-C na siya. And charger na 33 watts fast charging. Ayan, so bilis na itong mag-charge guys. And dun sa documents natin, ito yung makikita natin sa loob ng document. Meron tayo ditong SIM ejector tool na kasama, sticker, safety information, quick start guide, and warranty card. So wag nating wawala yung warranty card. And meron ding TPU case or jelly case na kasama. Wala nga lang earphone. Yan. So dito na tayo guys sa phone, which is Poco M4 Pro 5G. Tanggalin lang natin sa plastic. Pati dun sa likod, yung sticker, tanggalin na rin natin para makita natin yung mismong design ng phone na to. Ayan. So, nagustuhan ko yung pagka-cool blue ng Poco. And plastic pa rin. Kaganda lang dito guys, matte siya. And hindi kayo makakita ng kahit anong fingerprint kahit hawakan nyo yung likod ng phone natin. Okay guys, at iset up na natin itong Poco M4 Pro para makita natin yung UI ng Poco M4 Pro. At the same time, kung meron tayong may experience na problem or bug dito sa phone natin. Okay guys, so unang bukas ng Poco M4 Pro, wala naman ako nakikita kahit anong bug. And smooth naman siya. Yun nga lang, meron pa rin konting bloatware. Ayan, so pwede naman siyang tanggalin kung gusto nyo tanggalin yung mga bloatware. At gaya nga ng sabi ko kanina guys, smooth nga siya. And wala naman ako nakikita kahit anong problem dito. Dahil maganda yung ginamit nilang processor. At speaking of processor, ang ginamit nila dito guys is Dimensity 810. Di ko lang sure kung gaano kalakas yung processor na ginamit nila dito. At sa storage ng phone natin guys, ito is 6GB of RAM and 128GB of storage. Okay na to guys. And pagdating naman sa camera, ito ay 50MP dual cam. So hindi ibig sabihin nito na dual cam hindi na siya maganda. And pagdating naman sa battery, ito ay 5000 mAh battery with 33 watts fast charge. Okay nito, mabilis na siya mag-charge. At sa official price nga nito, sa 4GB of RAM is 11,990 and 6GB of RAM is 12,990. So dito nga guys sa phone natin is naka-punch hole display siya and thin bezel, okay na yon. And dito sa likod ng phone natin, meron Poco na design sa upper right side and dual camera. Sa gilid naman ng phone natin guys, meron volume rocker and side fingerprint scanner and power button. Sa kabilang side, meron tayo ditong SIM card at ito ay dual SIM guys. Hybrid siya, pwedeng dalawang SIM card. At the same time, pwede namang isang SIM card at memory card. Ayan. At yun, no choice tayo kapag dalawa yung SIM card natin at meron pa tayong isang memory card. Kailangan tayong mamili na yung talagang ginagamit nating SIM card. At yun. So dito naman sa taas ng phone, makikita natin dito is merong IR blaster, stereo speaker, and yung ating microphone. And dito naman sa baba guys, ito yung makikita natin. Meron tayo ditong 3.5mm jack, microphone, USB-C port, and yung speaker natin. At para saan guys, mas okay pa rin talaga na nakalagay yung 3.5mm jack sa bottom. So ito guys yung side fingerprint scanner ng Poco M4 Pro. Then ito naman guys yung stereo speaker ng Poco M4 Pro.
Ito naman guys yung Antutu benchmark ng Poco M4 Pro. Na-expect ko na nasa 400,000 pataas. At ito yung naging result niya. And naka 90Hz refresh rate na rin ito guys. 359,000. Yan. At sa naghahanap ng NFC, meron siya guys. Ayan. Makikita nyo sa connection and sharing. So sa display ng phone natin guys, ito naka 6.6 inches, IPS LCD 2400 by 1080p resolution and 90Hz refresh rate, sampling rate na 240Hz. And guys, naka Corning Gorilla Glass din ito and merong DCI P3 color space. Ayan. So sa screen size ng phone natin guys, okay na okay ito, lalo sa mga maliliit ang kamay. And pagdating sa nit brightness, medyo malabo lang siya, kaya mas okay din to sa indoor. And pagdating sa processor guys, naka Dimensity 810 and Mali G57 MC2. So dahil ito guys yung pinili nyo na Poco M4 Pro, okay na okay ito lalo sa ML, merong ultra high settings and wala akong na-encounter na kahit anong lag or delay dito. And frame drop, lalo na kapag magka-clash, smooth na smooth ang gameplay dito sa Poco M4 Pro. At yun nga guys, abangan nyo yung game test natin dito sa phone natin. At parang 6 or 7 yung lalaroin kong games dito. So makikita natin kung magiging maganda ba yung performance nito pagdating sa mga high-end na application or game na lalaroin natin. So sa storage natin guys, ito ay 6GB of RAM and 128GB of storage at meron ding memory expansion. So wag na kayong mag-alala at expandable storage din siya. So pagdating naman guys sa OS natin, ito ay naka MIUI 12.5, so updated na siya, and Android 11. Sa camera ng phone natin guys, dual cam nga lang siya, pero ito ay naka 50MP and Samsung ISOCELL S5K GN1 and 8MP Sony IMX na ginamit. Ayan. And sa front naman natin, ito ay 16MP. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga sample shots and video natin dito sa Poco M4 Pro. Battery naman guys, ito ay merong 5,000 mAh battery with 33 watts fast charging. So okay na to guys pagdating sa price niya na meron tayo ditong 33 watts fast charge. And sa SOT nito is 7 to 9 hours ang tinatagal. Pagdating sa charging time 1% to 100% is 1 hour and 5 minutes. Pero kung magsisimula kayo sa 20 minutes, parang 50 minutes is full charge na.
Well guys, overall ang masasabi ko dito sa Poco M4 Pro is napakasulit na nitong phone na to sa price niya. And unahin na natin guys pagdating sa processor. Sa processor kasi Dimensity 810 and nag-upgrade din naman siya dun sa Poco M3 Pro na Dimensity 700. And pagdating naman guys sa performance lalo na sa games, lalo na sa ML, napakasulit nito guys. Kahit naka-ultra settings, hindi ako nagkakameron ng frame drop dito. And yun, malayo pa yung signal ng wifi namin. Hindi siya nagda-drop yung wifi, kaya napakasulit talaga nito guys. And pagdating naman sa OS, naka MIUI 12.1, wala naman na-encounter na bug or problem dito. And pagdating dun sa deadboot issue, wala naman ako ditong napapansin pa na ganun. And hindi mangyayari dito sa Poco M4 Pro. And pagdating sa camera guys, dual cam. Hindi ibig sabihin na dual cam, pangit na. Mas nagustuhan ko pa nga ito ngayon kaysa dun sa nakaraan. Kasi kahit dual cam lang siya guys, napaka-clear nung night mode niya, lalo na sa selfie. Ayan. So pagdating guys sa battery, 5000 mAh battery. So okay na yon. And dinagdagan pa ng 33 watts fast charging. So hindi na kayo maghihintay ng matagal pa. So ano masasabi niyo dito sa Poco M4 Pro? Hanggang dito na lang this AFTR. For more upcoming phone unboxing, please like, share, and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!